Pagpapatuloy ng Panginoon, ay pwede ako sa mga pagpapahayag ng panaginip, sa mga may panaginip. Amen. May panaginip pa ba kayo? Si Mrs. may panaginip. Nagpapalat na naman kasi itong malis. Naginip na gabi. Naiwan na naman. Isang oras na lang. Andito po siya. Isang oras na lang, andito para sabi nga, dito. Isang oras na makahabol ba yun? Kaya talagang naiwan. Nakapag-isip siya kasi Pastor Jeffrey daw pupunta pa ng Amerika. Hindi naman for pleasure. Bibisitahin niya yung mga kapatid doon. Mga kapatid na nandun pa sa US. Siguro mga iba pang gagawin. Palagay niyo po. Wala na. Okay. Kunting patotoo lang. Ano bang mga updates ngayon sa mga news? Ito, ng mga news ng mga nakaraan. Si Trump, gusto niyang bilhin ang Gaza. Amen. Gusto niyang bilhin ang Gaza at gawin niyang pag-aari niya. Yan ang balita. Ano pa bang mga balita? Mangyayari na yun, na pag nabili ni Trump yun, hintil pa rin naman si Trump. Ang mangyayari yan, 11:2 ng Revelation, ang sabi ko, pabayaan mo, huwag mong sukatin ang Jerusalem, sapagkat ang bahagi ng Jerusalem ay ibinigay sa mga hintil. Yuyurakan ng mga hintil. Ang mangyayari nun, labas-pasok na ang mga hintil sa lugar na yun. Hindi man sa Jerusalem, sa Israel, yung isang bahagi. Yung isang bahagi ng templo. Kasi yung templo, nahati kasi. Yung isa napunta sa Israel, yung isa kinuha ng mga Muslims. Kinuha nila, nahati. Ngayon, siguro sila lang muna, mga Muslims lang. Pero pag nabilihan ni Trump, o ano man ang mangyari, kasi nakasulat naman sa Biblia, magiging open para sa lahat. Yurakan nila, dadamdanan nila, magiging siguro destination, puntahan ng mga iba't ibang lahi yung lugar nila. That's the Bible. Amen. Hinihintay natin mangyari. Ano pa ba mga news update? Ang giyara, tuloy pa rin. Nakaraan, binumba ng Russia ang Ukraine. Okay? Ano pa ba? Susunod na kabanata. Tignan natin mga susunod na mga. Basta be watchful. Amen? At patuloy tayo sa paghahanda. Paghahanda. Dapat sana naghihintay na tayo. Amen? Hinihintay na lang natin yung mga bagay na ano. Yung mga nakaraan na, saan pa, nung natalo si Kamala, sabi niyo sa kapatid, ano na ngayon, Pastor? Siguro naghahanap siya ng sasabihin ko na against doon sa turo. Pero hindi. Sabi ko, ano na tayo sa paghihintay? Hintayin natin yung mga bagay na nakasulat. Yung mga bagay, yung mga kaganapan, yung mga bagay na nakasulat. Yun ang hinihintay natin sa ngayon. Amen. And the Bible is accurate. Accurate siya sa mga pahayag. Amen. Mga pahayag. At ang magpapaliwanag na lamang nun ay ang kasalukuyang kasaysayan. Bantayan natin, hintayin natin. Anuhin na lang natin. Be watchful. Habang yung katuwiran ng Diyos para sa atin, o yung ebanghelyo ng Diyos na pinapayag sa atin, ay patuloy natin ginagawa. Amen. Mapasakop sa Panginoon. Amen. Yun pa, ano pa ba mga update? Mga news. Ay, merong patuto pala si Mrs. Ay, patuto mo yung ni Mr. Jenny. Mr. Jenny? Yung sinabi niya sa'yo? Amen. Ito muna, mamaya, siguro, kung sinong gustong sumama, sa pag-alaala o sa pagkilala sa ating pinakamatandang pastor, si Pastor Pasawa.
After service siguro puntahan natin, makilamay tayo ng ilang oras, ilang sandali. Amen. Kasi siguro hindi ko alam kung makakabalik pa ako sa libing kasi Biyernes daw ang libing. Amen. Kaya magbigay tayo ng ating pakikiramay at pagkilala sa mga bagay na nagawa ni Pastor Pasawa. Talagang magiting na sundalo, kung sundalo ang ituturing natin siya bilang Kristiyano, magiting hanggang tumanda, hindi yan bumitaw sa kanyang katungkulan. No? Masigasig yan sa gawain noon. Ang dami niyang outstation na hinahawak. Ang daming outstation na hawak yan noon nung medyo malakas pa siya. Ang dami niyang outstation na hinawakan. Ang talugtog, kila Mrs. Siya ang naging pastor doon. Napakasipag na pastor. Amen. Talas din ang isip noon. Yung mata noon, hindi lumabo ng malabo. Minsan, gumagaan na siguro, pero puti lang buhok noon, pero hindi pa nagsasalamin na nagbabasa ng Biblia. Kaya, bigyan natin ng pagpupugay si Pastor Pasawa. Dapat siya sa mga pagkilala natin. Mamaya, after service, siguro gusto nyo sumama, pagkahan natin. Ang samantala. At Friday ang libing. Ang gusto nyo makilas na, ako sisikapin ko rin para may hatid si Pastor Pasawa sa huling hantungan. Ako rin ang Panginoon. Kung pwede nga siyang dalhin doon sa wala pa, hindi pa kasi nabigyan ng permit yung memorial garden na gagawin. Pero pwede na sa amin siya. Ako rin ang Panginoon. Yun pala yung Sister Jenny, nakausap ni Sister Beauty, ni Sister White, na dati yung Muslim, na-convert siya ng Christian. Kaya higa pa lang daw niya, hindi naman panaginip, hindi rin vision, sabi niya. Kaya higa pa lang niya, biglang mayroon siyang nakita, isang lalaki daw, pumatok sa bahay niya, binuksan niya, pumasok, dumiretso daw sa basement. Dumiretso daw agad ng basement. Tapos tinignan yung mga handa. Anong sabi? Mag-apura. Mag-apura daw siya. Pigain ang dapat pigain. Yun yung mensahe sa kanya nung lalaki niyo. 3 days consecutive na gano'n ang mensahe sa kanya. Gano'n din ang pangyayari. At sa kanila din daw, bago sila pumunta ng Sigal, gano'n din ang nangyari. 3 sunod-sunod na araw din nagpapakita sa kanyang isang lalaki. Tapos talagang pinaligas na sila doon. Napilitan sila kasi nga siguro nakaramdam siya ng kakaiba. Napilitan sila doon. Wala pa silang bahay. Lupa lang. Pero puri ng Panginoon. After a while, may bahay na sila. Okay na, may basement na, may mga imbak na rin. Pero yun nga, siguro sabi nung anghel yun siguro na guardian niya, ayun na, bigay ng dapat bigay. Amen. Sana mensahe ito para sa lahat. Amen. Huwag nyo na hintayin, dalawin kayo ng anghel. At tapos, tumingin daw sa kalendaryo. February, nakalagay doon, February 2025. Yung 2025, pinalitan daw ng 2026. Tapos may tinuro sa petsa ng February ba? February din. Na petsa, tinuro daw yung petsa. Ito ang magiging
pagsamba ng mga kalahi mo. Yung dating Muslim yun. Siguro nga, yung tapos baka yung petsa na yun, it's something, yun ang magiging simula ng pagbibilang, history. Ayun, gawin din natin warning para sa atin, pero ayun nga, kung tayo handa na, hindi na tayo abulido. Amen? Kung alam natin ang katuwiran ng Diyos, hindi na tayo maabulido ng abalang-abala talaga. Ang mahalaga, ginagawa natin ang katuwiran ng Diyos, sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? At isa pa, yung kamuting kahoy doon na itinanim, para sa lahat yun, kung sakali. Amen? Pero may kinabang mo na yung mga nagtanim. Aampunan na lamang kayo. Hindi, marami namang kung sakaling tumubo na yun, maraming tangka yun. Italim din natin sa mga lupa natin. So, yun ang magiging yun ang magiging kapanatagan natin kung sakaling wala pa man tayong handa. Amen? At kung nandun na tayo, yung mga buhay na alagain, yun ang magiging magandang panghanda rin. Kasi hindi mabubulok yun, hindi mamatay. Amen? Kaya, kung magkagera man sila rito sa Esprante, magkagera man sila sa ibang lugar, eh tayo, hindi tayo matatakot. Amen? Isa lang kinatatakot ng kasama namin. Gera daw sa bahay nila. Ang dami naglilipat. Sabi nung kasama namin naglilinis doon. Hindi ako natatakot sa mga gera na yan. Mas natatakot ako ang gera sa bahay. Ayun. Katuwaan lang habang gumagawa kami sa gawain ng Panginoon. Maraming mga development, maraming mga katuwiran ng Diyos so pwede siguro mabago habang tayo ay naroon. So, salamat sa kagalakan at sa biyaya ng Diyos. Patuto pa po kapatid? Anything? Amen. Pasalamat sa Diyos. Wala ay sa mga pagkandang ng Panginoon.